In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula. Minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisisil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Niluon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Nehemias chapter 8, sa ikalawang pagbasa sa unang Korinto chapter 12, at sa Sunday of the Word of God National Bible Sunday. Ang ebanghilyong ito ay nagpapahayag ng pagsisimula ng ministeryo ni Jesus na puno ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa sinagoga sa Nazaret, binasa niya ang talata mula sa aklat ni Propeta Isaias na nagpapahayag ng kanyang misyon, ang pagpapahayag ng mabuting balita sa mga dukha, pagpapalaya sa mga bihag, pagpapagaling sa mga bulag, at pagbibigay kaluwagan sa mga sinisiil. Natupad ang propesiyang ito kay Jesus. Ang talinghaga ng Ebanghilyo ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay ang salita ng Diyos na naging tao, tagapagligtas na dumating upang gawing ganap ang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Paglalapat sa kasalukuyan. Una, mga halimbawa ng nangyayari ngayon.
para sa mga dukha. Sa mga panahong ito, maraming naghihirap dahil sa kagutuman, kawalan ng trabaho, o kawalan ng tahanan. Ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan ay paraan na pagiging saksi sa mabuting balita. Bihag ng kasalanan. Ang lumalalang adiksyon sa teknolohiya, sugal, o droga ay nagiging talikala na pumipigil sa tunay na kalayaan ng tao. Ang pananampalataya at gabay ng simbahan ay maaaring magbigay ng bagong direksyon. Bulag sa katotohanan. Ang maling impormasyon, fake news, at makasariling paniniwala ay nagbubulag sa mga tao sa tamang landas. Ang pagbasa ng Biblia ay isang paraan upang makita ang liwanag ng katotohanan. Sinisiil ang mga biktima ng karahasan, diskriminasyon, at kawalan ng hustisya ay nangangailangan ng kalinga ng ating pamayanan. Pangalawa, pagbabago ng ating mga pagkakamali, pagpapatawad, huwag hayaang maipit sa galit o pagkamuhi, katulad ng misyon ni Kristo, maging tagapaghatid ng kapayapaan at pagkakasundo. Pagkakaisa, tularan ang katawan ni Kristo gaya ng sinabi sa unang Korinto chapter 12, kung saan ang bawat bahagi ay mahalaga. Maging bukas sa dialogo at pagtutulungan bilang isang simbahan. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang National Bible Sunday ay paanyaya upang suriin ang ating kaugnayan sa Diyos. Maglaan ng oras sa araw-araw at pagbabasa ng Biblia. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinupuri ka namin sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming buhay. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, itinuro mo sa amin ang landas ng katotohanan, katarungan at pagmamahal. Tulungan mo kaming maging tagapagpahayag ng iyong mabuting balita sa mga nangangailangan. Gabayan mo ang buong sangkatauhan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa ang Biblia, Lucas chapter 1, chapter 4, Nehemias chapter 8, Corinto chapter 12, Catechism of Catholic Church 101 to 104, ang kahalagahan ng salita ng Diyos, Papal Encyclical Verbum Domini ni Pope Benedict XVI, ang pagninilay sa salita ng Diyos bilang sentro ng pananampalataya. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless. Happy Sunday.